Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Naniniwala ka ba sa buhay sa kabilang buhay? Or life after death? Saan ka pupunta sa kabilang buhay? Siguraduhin mo. Ang ating magiging teksto ay ang isa sa mga sikat na kwento sa banal na kasulatan na ikinuwento ni San Lucas. Ito ay ang kwento ng taong mayaman at ni Lazaro. Matatagpuan ito sa Lucas Kapitulo 16, verses 19 to 31. At ang ating titulo na pwedeng gamitin, Pinagpalang Pagtatapos. Lahat ng mga bagay dito sa lupa ay may katapusan. Ang mga komposisyon tulad ng awit at tula, bagamat ito ay mahaba, ay mayroong katapusan. Ang sabi po ng Guinness Book of Records noong 2019, ang pinakamahabang awit na nakompose ang The Rise and the Fall of Bossa Nova na sinulat ng PC3. At ito ay mayroong haba na 13 oras, 23 minutes at gayon din ng 30 seconds. Sa Pilipinas ay marami din tayong mga mahabang mga awit at isa na nga rito ang isa sa mga sikat na awitin na sinulat. Ito ay may titulong Anak at ito ay tumatagal na 5 minuto at 47 seconds. Pilipinas ang siyang bansa na may pinakamahabang pakikinig ng musika. At ang Japan naman ang mayroong pinakamaiksik. Ang Pilipinas ay umaabot ng 2 oras at 6 na minuto in average sa isang araw at ang mga Hapon naman ay 16 minutes lamang ang kanilang pakikinig. Maging ang mga nobela na mahahaba ay natatapos din. Ang sabi nga ng Google, ang pinakamahabang nobela ay may pamagat na Ben Morazo. At ito ay may 22,400 pages at mayroong humigit kumulang na 4 na milyong mga salita. Kasama ang Les Miserables na isa sa sikat na play ay isa ring nobela na sinulat ni Victor Hugo at ito ay mayroong 665,000 more or less na mga salita. Sa Pilipinas ay mayroon din tayong tinuturing na mga nobela katulad ng Noli Me Tangere, Banaag at Sikat by Lope Santos na isinulat noong 1906 at gayon ding The Woman Who Have Two Navels noong 1961 by Nick Joaquin. Mahaba pero may katapusan. Maging ang posisyon na kung saan naririto ka ngayon na nakikinig ng Paraclet TV ay mayroon ding katapusan. Ang iyong posisyon sa iyong trabaho, pag ikaw na ay dapat na mag-retire o ayaw mo na magtrabaho, ay matatapos din. Kayo na mga estudyante na nag-aaral ngayon at gumagawa ng mga modules, maging kayo man ay nasa kolehiyo, pagkayari ng 4 na taon o 5 taon, kapag ikaw ay naging masigasig, matatapos din ang iyong pag-aaral. Kahit na mga taong mayayaman at mga makapangyarihan, masasabi natin mga politiko, ay matatapos din ang kanilang mga pwesto bilang opisyal na mga bansa. Sa atin sa Pilipinas, ang mga national officials ay mayroong 6 na taon na pwedeng paglilingkod, pinakamahaba, at gayon din sa mga local ay 3 taon ang pinakamahaba at mayroon din 3 termino na dapat ay pinakamahaba na kanilang paglilingkod. Mahaba, pero mayroong katapusan. Gayon din naman ang buhay ng tao sa lupa ay mayroong katapusan. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito ang sabi ng aklat ng Hebreo 9 verse 27. Tignan natin ang mga katotohanan. Ang buhay ng tao sa mundo ay may katapusan sa pamamagitan ng parabola ng mayaman, istorya ng mayaman pati na ni Lazarus mula sa aklat ng Lucas. At si Jesus mismo ang nagkwento ng parabolang ito. Sa kwentong ito ay makukuha natin ang katotohanan o 3 katotohanan. Una, there is life after physical death.
may katapusan ang buhay sa lupa. Sa kwentong ito ay makikita natin ang dalawang magkabaliktad na katayuan ni Lazaro pati na ng taong mayaman. Ang taong mayaman, of course, ay rich o mayaman, wealthy, samantalang si Lazaro ay mahirap. Maraming pagkaing masasarap na kinakain ng mayaman, samantalang si Lazaro naman ay kumukuha lang doon sa mumo o mga remains na kinain noong taong mayaman. Maraming magagandang bagay na naranasan ang taong mayaman, mga mamahaling mga damit, mamahaling mga gamit, ngunit si Lazaro ay tumanggap ng hindi magagandang mga bagay. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ikaw man ay katulad ng taong mayaman o katulad ni Lazaro, ang buhay mo ay matatapos din. Mamamatay ka rin. Ang tawag po dito sa buhay na ito, sa lupa, kapag ito na po ay nagwakas o natapos, ang tawag dito ay physical death. Ang paghiwalay ng kaluluwa at espiritu sa katawan ng tao at ang iyong katawan, lupa ay ilalagay sa sementeryo o sa nicho. Kapag pumunta po tayo sa sementeryo ay makikita po natin ang iba't ibang laki ng mga nicho roon, maging pag binasa natin ang profile ng mga tao na nalibing doon, iba't iba ang kanilang edad, mayroong mga bata, may sanggol, mayroong matanda, mayroong mga napakatanda. Iba't iba rin ang hugis o maging ang anyo ng kanilang pinaglibingan. Mayroong mga nasa mausoleo, mayroon naman na nasa lupa, hindi makikita kung ano man sila. Nagpapakita ng iba't ibang economic status ng mga tao na nakalibing doon. Ang sabi po ngayon ng ilang mga research groups o mga research groups o maging sa Google, ang pinakamahal na pagkakalibing ng isang tao ay si Alexander the Great. Ito ay umabot na $600 million. Sinundan ito ng presidente na Amerika na si Ronald Reagan na umabot din ng $400 million. Ang sabi ng Raffler, sa Pilipinas ay mahal din ang mamatay. Ang sabi niya, nag-a-average sa St. Peter, yung insurance na death company, ito ay umaabot sa pagitan ng 37,000 to 500,000 ang paglilibing sa isang tao. Kapag ikaw naman daw ay na-cremate o sa cremation, umaabot ito na 70,000 to 100,000 pesos ang halaga. Sabi nga ng marami, mas mahirap ang mamatay kesa mabuhay dahil mahal ang kabaong at iba't iba pa mga gastusin kapag ang tao ay namatay. Sa buhay po ng mga Hudyo ay tingnan natin kung papaano sila kapag namatay o papaano ang paglilibing at ang paglalamay sa kanila. Ang sabi po ni Rabbi Golinkin noong 2017, mayroon 3 pangunahing inoobserbahan sa paglilibing o burial ng isang Hudyo. Una ay yung mga naglibing at umattend sa paglilibing ay kinakailan hugasan nila ang kanilang mga kamay dahil sa mga dumi o alikabok na kanilang nakuha, na ang ibig sabihin daw nito, ang kanilang paghuhugas ay simbolo ng paghiwalay ng taong namatay pati na nila. Ang ikalawa, kinakailangan na magbato ng alikabok o kaya ay ng mga dumi o ng mga grass o damo sa likodan ng mga tao, mga relatives o maging ng rabbi habang kanilang binibigkas ang aklat ng mga awit 70-19 at purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakilanman at mapuno ng buong lupa ng kanilang kaluwalhatian, siya nawa, at gayon din ang aklat ng Genesis 31:19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ang mga ito ay ulit-ulit na binibigkas ng mga relatives pati na ng rabbi, at habang binibigkas nila ito sa kanilang mga likuran ay binabato sila ng mga dumi o ng mga damo.
At gayon din ang ikatlong paraan ng pag-oobserba ng paglilibing sa mga Hudyo at pagkatapos na ang paglilibing na ito at kanilang dadalawin ng puntod, maglalagay sila ng mga bato o kaya ay mga damo. Ibig sabihin, sa dami ng mga bato at mga damo na makikita doon sa puntod, iyon din ang dami ng mga tao na dumadalaw doon sa namayapa. Ang sabi ng Jewish Federation, ang mga ilang bagay na ito ay inoobserbahan ng mga Hudyo sa kanilang paglilibing, lalo na yung mga traditional na mga Hudyo. Una, hinuhugasan nilang maigi ang katawan ng taong namatay. At ito ay inililibing lamang nila sa isang simpleng kabaong at hindi iyong mga mamahalin. Dinadamitan din nila yung taong namatay na isang simpleng pananamit. Ang tawag nila rito ay takarikim o isang shroud, puting shroud. At ang kanilang katawan ay binabantayan hanggang sa ito ay mailagay doon sa kanyang libingan. At bago dumating yung paglilibing, ang lahat ng mga relatives nito o kaya ay ang representative na rabbi ay sisirain nila ang kanilang mga damit na nagpapakita na sila na nga ay maghihiwalay tao na namatay. At gayon din ay makikita rin dito na ang mga Hudyo ay magre-recite habang sila ay naglilibing ng Baruch Dayan Emet, ng ibig sabihin, Blessed be the one true judge. Ang mga Hudyo, pati na ang mga tao o maging tayo mga Pilipino ay may iba't ibang pamamaraan ng paglilibing at gayon din ay pag-oobserba ng paglalamay sa mga taong namatay. Ano man ang mga bagay na ito, ano man ang inyong kalagayan sa lupa, mayaman man kayo o mahirap, o ano man pamamaraan ang gagawin ninyo, pati na ang pagdimisa ng mahaba o ipinakamahal na misa, isang katotohanan ang ating matutunghayan mula sa kasaysayang ito na may katapusan ang buhay dito sa lupa. Share Jesus. Subscribe, share. Paraclet TV. Go, go, go.